Oh, itong si Harry Roque, matindi 'to mang-intriga si Harry Roque. Ha? Nang-iintriga si Harry Roque. Live niya ito, doon sa kanyang Spokes Hour ba 'yun? Sa live ni Harry Roque sinasabi niya, ah, ah, namo-monitor niya daw na parang itong si PBBM, ah, ay nagdo-donate, ayon kay Harry Roque, hmm. Ayon daw sa kanyang ano, namo-monitor, ito daw si PBBM sa pamamagitan ng mga korporasyon, kasi mayroon daw itong mga korporasyon si PBBM, ah, nagdo-donate daw ito. Nagdo-donate daw ayon kay Roque sa ICC. Hmm? Bakit daw nagdo-donate? Oh, ang sabi kasi ni Harry Roque, problemado na nga ang ICC sa pondo nito. Dahil nga daw dito sa sanctions ng US, namumroblema ang ICC sa pundo, nahihirapan na. Totoo, ang karamihan ng pundo nito galing sa mga member countries ng ICC. Pero paliwanag ni Harry Roque, ang ICC bukas tumanggap ng mga donations galing sa mga private individuals or corporations. Ang hinalimbawa niya nga si George Soros, yung Amerikanong negosyante, malaki daw na nagpi-finance yan dyan sa ICC, sabi niya. Sabay, sabi na ni Harry Roque, hindi rin malayo, ayon sa kanya, kasi ang Marcos daw ay mayroong mga korporasyon. Hindi lang daw dinideclare nito, mga private corporations. Posible daw na sa pamamagitan ng mga private corporations na yan ng mga Marcos, ay nagdo-donate din ito sa ICC. O ba? Ang sabi ni Roque, bakit nagdo-donate, posibleng nagdo-donate si Marcos? Kasi nga, problemado ang ICC dahil sa sanctions ng US, at para matulungan ang ICC sa panggastos nito, kasi nagkakaproblema na daw sa pundo, tinutulungan ni Marcos o ni PBBM sa pamamagitan ng kanyang mga korporasyon. Nagpapadala ng tulong sa ICC para si Duterte ay hindi makabalik sa Pilipinas. Yun ang ano, matindi ano? Matindi ang mga naglalaro sa isip ni Harry Roque. Kasi daw, talagang gusto daw ng administrasyon o ni PBBM o ng administrasyon ni Marcos na wag nang pabalikin sa Pilipinas si Duterte, doon na mabulok sa ICC. O kaya lang, dahil nga may problema ang ICC, baka umabot sa puntong mabuwag ang ICC, pabalikin sa Pilipinas si Duterte. Ayaw daw ni Marcos noon. Kaya para daw mapigilan yan, yung ganyang senaryo, tumutulong na lang si Marcos sa ICC. O syempre, hindi naman makatulong ang gobyerno ng Pilipinas kasi hindi naman tayo member na. Pero para lang makatulong sa ICC na magkaroon ito ng pondo para hindi magsara at hindi pabalikin sa Pilipinas si Duterte, korporasyon ang ginagamit, di umano. Hindi ano ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi tayo nang iintriga. Sinabi talaga yan ni Harry Roque. Ganun talaga yung pagkakasabi niya. Kaya nang napanood ko yan, sabi ko, ang tindi naman ni Harry Roque. Ha? Masyadong ano, parang anong tawag diyan? Parang gagawin ba yan ni ano, ni PBBM o ni Marcos na magsuporta sa ICC financially, financially. Ang dahilan lang para ma-sustain o ma-sustain pa ang ICC sa harap ng US sanctions, sinusuportahan daw ng mga korporasyon ni Marcos. Ayon yan kay Roque. Wala naman siyang proof, pero sabi niya, posible daw na ganon. Kasi hindi naman daw bawal sa ICC ang tumanggap ng mga donation sa private sources. Oh. Ano daw yan yan daw ang pagkakaiba ng ICC. Para sa operations nito, bukas itong tumanggap ng mga donations from private sources. Kaya sabi niya, so hindi malayo yan, nakasama sa mga private sources na yan na nagbibigay ng tulong sa ICC ay mga corporation ni Marcos. Kasi para hindi magsara ang ICC. Wow. Matindi itong si Harry Roque. Matindi itong si Harry Roque. Saka
hindi naman magsasara ang ICC dahil lang sa sanctions ng US. Ha? Totoo yun. Sinabi naman ng mga judges ng ICC, saka prosecutors ng ICC, pati staff ng ICC, sinabi naman nila na apektado sila ng sanctions ng US. Hindi naman nila dinidina yan. Sabi nga na, napanood ko nga yung video ni Judge Luz Carranza eh. O sabi niya, totoo yun, nahihirapan ako. Kahit nga yung mga anak ko, nadadamay na dito eh, sabi niya. Pati nga daw pag-book ng Uber, hirap na siya. Kahit paggamit ng Western Union, hirap na siya. Pero, ang nagkakaisang stand naman ng mga judges ng ICC, pati mga prosecutors at staff, hindi sila susuko. Hindi pwedeng tumiklop ang ICC dahil lang sa sanctions ng US. At hindi naman kakapusin ng pondo ang ICC. Ang mga bansa sa Europe, yung mga bansa sa European Union, halos lahat yan, suportado pa naman ang ICC. Mayayaman na bansa din yan. Mayayaman na bansa yan. Totoo, yung mga superpowers tulad ng China, Russia, US, hindi nag-member sa ICC. Ang mahirap sana, kung member ng ICC ang US, ang Russia, ang China, ang karamihan ng pondo ng US ay ng ICC galing sa kanila, tapos bigla silang nag-withdraw ngayon. Yun yung problema. Pero sa ICC hindi. Mulat sa simula naman, ang US ay hindi na member ng ICC. At hindi naman nakadepende ang pondo ng ICC sa US. Ang bumubuhay pa rin sa ICC ay yung karamihan dyan mga bansa sa European Union. At yung mahigit 125 pa yatang bansa yan, members ng ICC. Hindi yan. Totoo rin, tumatanggap ang ICC ng donation sa private sources. Totoo yun. Kasi mayroon namang mga pribadong institusyon, pribadong individual na naniniwala sa mission, vision at sa objectives ng ICC. Labanan ang crimes against humanity, genocide, war crimes. So yung mga mayayaman, mga bilyonaryo, milyonaryo, sobra ang kanilang yaman, pero naniniwala rin sila sa ICC. Mayroon talaga. Pero yung si Marcos, itong sinasabi ni Roque, sus naman, hindi naman gagawin yan ni Marcos. Itong si Roque, may masabi lang, talagang wala na. Nasira na yung nito ni Roque. Dahil sa pagiging maka-Duterte nito, ang mga pananaw niya sa politika, sa mundo, nasira na. Hindi naman dating ganyan yan. Ganyan yata ang nangyayari kapag napapasama sa Duterte. Nasisira ang pananaw sa mundo. Ayan. Anyway, ito mga kabunyog, mga kababayan, may tinatawag na Cabral's List. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.